Paano mo ba masasabi kung mahal mo na ang isang tao? Kapag ba tumigil na ang bawat sandali sa tuwing makikita mo siya? O sa tuwing kinakabahan ka kapag papalapit na siya? Ay nako, ang hirap ipaliwanag ng mga nararamdaman natin. Pero isa lang ang mas mahalaga. Dapat kapag nagmahal ka, maging tapat ka at lagi mong piliin kung saan ka magiging masaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Umaga pa lang, inaasar na ako ni Axel. Medyo nakakainis siya. Pero iniisip ko din talaga na kapag bumalik ako sa pink na bahay, naku, siguradong malungkot dun. Kaya, dito na nga lang ako kahit makulit si Axel. Tsaka yung pagyakap ko sa kanya, di ko alam yun. Di ko din sinasadya na madukutan siya. Medyo sanay kasi ako sa unan ko sa bahay na mahaba. Lagi kasi ako nakayakap doon kapag gabi. Kaya ang magandang gawin, paghiwalay na lang yung kama namin ni Axel. At saka, napakabait ni Aling Yoli. Kaya dito na lang talaga ako. Kaso si Axel, napakakulit lang talaga. Nakakainis. Kaya eto, habang kumakain, tahimik lang ako. Kaya lang si Axel, napakadaldal. Sa bahay kasi namin, bawal magkwentuhan habang kumakain. Mahigpit kasi talaga ang papa at mama ko. Kaya naman, nasanay na akong tahimik kumain. Pero si Axel, aba, nakataas pa ang paa sa upuan. Tapos nakakamay. At ang ingay. Kurt, may sakit ka ba? Bakit ang tahimik mo? Kumain ka lang dyan. Okay lang ako, Axel. Wala akong sakit. Di lang ako sanay na maingay kumain tapos nakataas pa yung paa mo. Ang arte mo naman, Kurt. Oh, ito na. Binaba ko na yung paa ko, ha? Masaya ka na ba? Axel, ang ingay mo din kumain. Hindi ako sanay. Uy, Kurt. Mas maingay. Mas nakakagana. Kaya kapag masarap ang kinakain mo, asahan mo. Mapapaingay ka talaga. Axel, ano ba? Nasa hapag tayo ng kainan. Tapos ganyan ang mga sinasabi mo. Uy, alam niya. Pero Kurt, maingay ka ba kapag kinakain ka? Medyo inubo ako sa tanong ni Axel. Di ako sanay na pag-usapan ng ganun. Konserbatibo kasi ako. Tsaka, wala akong alam sa ganun. Ewan ko, Axel. Wala naman akong alam sa ganyan. At saka, wala pa akong karanasan. Wala. Seryoso ba yan, Kurt? Pareho lang pala tayo. Ano kaya pakiramdam nun? Axel, tama na yan. Kita mo namang nasa harapan tayo ng pagkain. Tsaka, wala pa sa isip kong ganyan. Pag-aaral muna. Bago landi. Kurt, napakabait mong bata.
Isa kang huwaran. G ka ba mamaya? Maghanap tayo sa labas ng pwedeng kainin. Axel, alam mo, ikaw na lang. Masisira lang ang buhay ko sa'yo. Kaya mo na yan. Huwag mo na ako idamay. Ang arte mo, Kurt. Pero teka lang, may gagawin ka ba pagkatapos mo kumain? Oh, wala naman, Axel. Bakit mo natanong? Samahan mo ako sa labas, Kurt. Mag-date tayo as a friend. Axel, ayoko lumabas. Ang init, masusunog ako niyan. Tingnan mo, maaga pa lang, galit na yung sikat ng araw. Okay lang, Kurt. E di ako na lang kung ayaw mo. May gusto ka bang pasalubong, Barbie? Ay naku, di na ako sumagot. Tinawag na naman kasi akong Barbie ni Axel. Tsaka, ayoko lumabas. Ang init. Sayang ang skincare ko. Kaya ito, matapos makakain, naligo na kagad si Axel. Ako naman, nagugas ng mga kinainan at naglinis ng kusina. Pataba paglabas ni Axel sa banyo. Nakaka-bad trip yung mga ngiti niya. At habang nagbibihis siya sa kwarto, nakaupo lang ako sa may sala sa mahabang upuan na yari sa kahoy. Nagpapahangin lang muna ako dito. Ang init kasi. Kaya ito, nung paalis na si Axel, aba, ang saya niya. Parang excited. Barbie, alis na ako. Baka mamiss mo ako. Di na ako sumagot. Pinakita ko na lang sa kanya yung kamao ko. Kasi masusunto ko na talaga siya. Nakaka-bad trip eh. Di naman ako Barbie. Kaya ito, nung makaalis si Axel, sa wakas, naging tahimik na. Nahiga na nga muna ako dito sa sala. Mas maginhawa kasi dito, tapos di ko na malaya na nakatulog na pala ako. Medyo napasarap ata ang tulog ko. Kasi naman, tululaway pa ako. Nagising lang din talaga ako kasi may kumakanta sa labas habang nagbubukas ng gate. Pagsilip ko, si Axel pala. Ang pangit ng boses. At aba, saan siya galing? May mga dala siyang prutas. Pero teka, ano yun? Nanlaki talaga yung mga mata ko. Kasi naman yung larawan namin sa telepono niya. Aba, nakaprint at nakaprame pa. Gagi ang pangit ko. Ala, Kurt, bakit alala ka? Namiss mo ako? Ano gagawin mo dyan, Axel? Huwag mong subukan na isabit yan sa dingding. Kurt, akin to. Kaya gagawin ko ang gusto ko. Tsaka, may isa pa akong kopya. Dalawa yung pinagawa ko, baka mainggit ka eh. Tapos ito, di na lang ako nakapagsalita. Kasi naman, binigyan ako ni Axel ng kopya ng larawan na nakaprame pa. Di ko alam kung matutuwa ako o may inis. Tapos ayan, kumuha siya ng martilyo at ayun, nagpukpok na siya sa loob ng kwarto. At nung silipin ko, naku naman, nakasabit na sa dingding yung larawan namin. Kurt, ayos ba? Ang cute mo sa larawan natin. Hindi na lang ako nakasagot.
Parang gusto kong manakit. Kurt, bumili ako ng saging. Gusto mo? Tsaka, bumili na din ako ng pipino. Tara, kainin natin, masarap yun. Ito ang sitwasyon na ewan ko ba. Parang naiinis ako. Na parang masaya ako. Tapos ito, binigyan pa ako ni Axel ng saging na malaki. Kainin mo na, Kurt. Para sa'yo lang ang saging ko. Kaya eto, pinakita ko sa kanya yung kamao ko. Konting-konti na lang. Tatamaan na si Axel sa akin.